everyone! Welcome pumuli sa ating YouTube channel. For today's video, gagawa tayo sa isa sa mga nagtitrending ngayon na tinapay. Ang tawag dito ay ang buko roll. Bali, dalawang flavor yung gagawin natin guys. Isang ubi cheese at saka isang plain vanilla. Saktong-sakto itong pang merienda at syempre pwede rin po natin itong pagkakakitaan. Kaya wag na natin patatagalin ito guys. Tara, umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung kanyang palaman or yung kanyang filling. Ayan, dito sa ating kaldero, nilagay ko na yung ating shredded young coconut or yung ating buko. Pinakayod ko na siya sa palengke guys. Bali, 2 baso nung ginamit ko. Ilagay lang natin lahat ng ating ingredients dito. Bukod lang dun sa ating butter at saka yung ating cornstarch at buko juice na mixture. Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa well blended lang sila lahat. Ayan, then pagkatapos natin siyang haluin guys, kapag halong-halo na siya, turn on na natin yung ating stove, mahinang apoy lang po. Then, continuous lang natin yung pag-mix natin hanggang sa pag umuusok na siya, yung malapit na siyang kumulo. Ayan, kapag malapit na po siyang kumulo, malalaman nyo naman guys kasi makikita nyo na yung usok dito sa ating kaldero. I-mix na natin yung ating buko juice at saka yung ating cornstarch. Siguraduhin lang din natin na na-dissolve yung ating cornstarch bago natin siya ilagay dito sa ating kaldero. Continuous lang yung pag-mix natin or yung paghalo natin hanggang sa lumapot na yung ating palaman or yung ating filling. Kapag ganito na yung texture ng ating mixture guys, ay pwede na ito, papatayin na natin yung ating stove ngayon. Then ilagay na natin yung ating butter. Mix lang natin siya ulit hanggang sa mag-melt na yung ating butter. At dahil gagawa tayo ng isa pang flavor, yung ating ube, hahatiin lang natin yung ating filling or yung ating palaman. Para sa ating ube, maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon na ube flavorade. Yung Bakersfield yung ginamit ko dito guys. Pwede po kayong gumamit dito ng iba pang flavor kagaya ng buko pandan or pwede rin po yung strawberry. Dito transfer lang natin siya ngayon dito sa ating bowl. Then palalamigin lang natin ito bago natin siya gamitin. Pwede nyo rin po itong gawin sa gabi. Then kinabukasan nyo siya gamitin. Ang susunod naman natin gagawin yung kanyang dough. Dito sa ating bowl, nilagay ko lang yung ating egg at saka yung ating water. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well blended na siya. Then, ito guys, optional lang ito. Naglagay lang ako dito ng yellow food coloring. Ayan. Pwede namang hindi, pero mas maganda guys, medyo may kulay, lalo na kapag pangbenta natin para maganda siya tingnan. Pagsasamahin naman natin ngayon yung ating mga dry ingredients, yung ating bread flour at saka yung ating all-purpose flour. Ayan, gumamit pala ako dito ng combination ng all-purpose at saka yung ating bread flour kasi para nandun yung pagka-soft yung ating bread at saka nandun din yung pagka-chewiness niya. Ayan, at saka maganda din yung foundation ng ating bread guys or yung ating tinapay. Hindi po siya babagsak kapag bread flour at saka all-purpose flour yung gagamitin natin. Then, i-mix lang pala natin ito. Then, ilagay na natin yung ating wet ingredients, yung ating egg at saka yung ating water. Then, sunod na rin natin yung ating condensed milk. I-mix lang natin ito. Then, hanggang sa mag-form lang siya ng dough or ma-absorb na ng liquid yung ating flour. Ayan, dito guys, gaya ng sinasabi ko, kapag nakikita yung dry pa yung inyong flour or yung inyong dough, pwede po kayo mag-add ng water hanggang sa mag-form lang siya ng dough or wala na kayo nakikitang dry flour. Pero wag naman po nating pasobrahan ng lagay ng liquid para hindi po masyadong lumambot yung ating dough kasi maglalagay pa po tayo ng butter. Kaya kapag nag-add po kayo ng liquid, pa konti-konti lang po or 1 tablespoon at a time lang po. At kapag ganito na po yung inyong dough, ayan, wala na tayong nakikitang dry flour dito sa ating bowl. Ayan, nabuo na siya. Pwede na nating ilagay yung ating margarine. Ayan, star margarine yung ginamit ko dito guys para mas mabango yung ating tinapay. Pero pwede naman pong butter. Maganda rin po kasi yung margarine kasi nagbibigay din po siya ng kulay dito sa ating tinapay. Mas mura din po yung costing ng margarine or yung margarine compared dun sa butter. At saka mas mabango din yung tinapay guys kapag margarine yung gagamitin natin. Ayan, continue lang yung pag-knead natin hanggang sa ma-absorb na ng dough yung ating margarine. Pwede rin po kayong gumamit dito ng mixer, pero sa akin guys, kalahating kilo lang naman yung gagawin natin, kaya mas madali naman siyang masahin kapag konti lang siya. Ayan guys, wala na tayong nakikitang margarine dito sa ating bowl. Ayan, absorb na ng dough. Ngayon ay i-rest muna natin ito ng 15 minutes. Tatakpan lang natin siya ng towel. Pero kung gagamit kayo ng mixer, pwede nang hindi nyo na siya i-rest. Diretso na yung inyong pag-mix hanggang sa mag-soft and elastic na yung inyong dough. Ginagawa kasi natin itong procedure na ito guys para hindi po tayo mahirapan magmasa. Ang tawag dito ay autolyst.
Ayan, continue lang natin yung pagmasa natin hanggang sa mag-elastic na yung ating dough. Smooth na yung ating dough. Gagawin naman natin ngayon yung ating window pane test. I-stretch nyo lang yung inyong dough kapag hindi na siya napupunit at saka kung kaya nyo siyang panipisin guys na hindi siya napupunit, yun yung palatandaan na tama yung pagmasa nyo ng inyong dough. Ayan, ibig sabihin maganda yung kakalabasan ng inyong tinapay. Naglagay lang ako ng konting margarine dito sa ating bowl para hindi dumikit yung ating dough. At saka dito sa ibabaw ng ating dough, lalagyan din natin siya ng margarine para hindi po siya mag-dry. Tatakpan lang natin siya ng cling wrap ngayon, then i-rest lang natin siya ng mga 40 minutes lang. Then ito na yung ating palaman or yung ating filling. Naglagay lang ako dito or gumamit lang ako ng piping bag para madali natin siyang i-pipe mamaya dito doon sa ating dough. Pero pwede naman guys, gamitin nyo na lang yung kutsara kung wala po kayong piping bag. After 40 minutes, ito na yung ating dough. Dito guys, hindi natin kailangan masyadong paalsahin yung ating dough kasi dapat yung tinapay natin medyo firm siya or medyo siksik siya guys pero malambot. Kasi kapag masyadong malambot yung ating tinapay, babagsak kasi siya kapag binake natin siya. So dapat katamtaman lang po yung alsa dito sa ating dough. Hinati ko lang siya bali 4 na portion. Then i-roll lang natin siya ngayon pahaba. Kapag medyo dumidikit yung ating dough, pwede po tayo mag-dust ng konting-konti lang na flour. Then, ilalapad lang natin ngayon yung ating dough guys. Ayan, then paninipisin natin yung bawat gilid. Then, ilagay na natin yung ating palaman or i-pipe na natin siya sa gitna. Ayan, gaya ng sinabi ko guys, kung wala po kayong piping bag, pwede kayong gumamit ng kutsarahin nyo na lang ang paglagay nyo ng palaman. Pagkatapos natin siya lagyan ng filling or ng palaman, i-overlap natin yung ating dough para sigurado po tayo na hindi po lumabas yung ating palaman na nilagay sa loob. Ayan, gayahin nyo lang yung ginawa natin guys, i-overlap nyo lang siya para magsarang maigi yung ating dough. Ipipins nyo rin yung dulo guys para saradong-sarado siya. Then, yung pinagtupian natin na dough, ilagay natin siya sa bandang ilalim para pagka pinaalsan natin siya, hindi siya bubuka. Then, ako dito gumamit ako nung una nung scraper, kaso lang medyo nasisira yung dough guys, kaya gumamit na lang ako dito ng gunting para maganda yung pagkagupit niya. Ayan. Same procedure lang din po dun sa ube na palaman. Ayan, ganun lang din po yung gagawin natin. Pwede rin po kayo dito mag-add ng cheese para mas masarap yung inyong buko roll. Pero optional lang naman ito guys. Pero kung ibebenta nyo siya, syempre idagdag natin siya sa ating costing since medyo mas mahal yung ating cheese. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Then paalasahin lang natin siya ng 30 minutes lang guys. Huwag natin siyang paalasahin ng 100% para hindi po lumobo or lumaki yung ating tinapay kasi dapat nga po yung tinapay natin medyo siksik siya pero malambot, kaya po tayo naglagay din ng baking powder kasi dagdag lambot din po yun sa ating tinapay. Then i-brush lang natin siya ng egg wash bago natin siya i-bake. Luto na yung ating buko roll. Ayan, titikman na natin siya ngayon. Ito naman yung pinagtriman natin kanina guys. Ayan, hindi naman siya nasayang. Ayan, nilagay ko lang siya sa ensaymada molder, then i-bake din natin siya. Ayan, masarap dito guys kasi may mga palaman din naman siyang sobra. Ayan, nakikita nyo ba guys kung gaano kalambot yung ating tinapay, pero hindi po siya nag-shrink o yung bumagsak kasi tama lang yung alsa natin, hindi natin pinasobrahan. Ayan, ganun lang naman yung technique guys kapag gusto nyo medyo firm yung inyong tinapay o medyo hindi siya, yung medyo siksik siya, wag nyo siya masyadong paalsahin. Mga 30 minutes or 25 minutes pwede na yun, i-bake nyo na siya. Napakasarap nito guys at nakakabusog siya. At tamang-tama lang yung palaman niya, napaka-creamy niya at saktong-sakto lang dun sa lasa ng ating dough. Lalo na itong ube with cheese. Ayan, napakasarap din niya guys. At sakto lang yung balance ng cheese, medyo maalat. At dito sa ating ube na flavor, napaka-perfect combination nilang dalawa. Kaya subukan nyo na itong gawin sa inyong bahay guys. At sigurado ako magugustuhan nyo ito. Napakasarap nito at pwede nyo itong ipangbenta. Basta sundan nyo lang po yung mga tips na binigay natin at yung paano natin ginawa. Unang-una yung paggawa ng dough, kailangan po tamang-tama yung paggawa ng dough natin guys para hindi po tayo pumalpak. Doon sa paghalo, kailangan bago po natin ilagay yung ating fats or yung ating butter, kailangan po na-absorb na po ng liquid yung ating dough. Kapag dry din po yung inyong dough, habang nag-mimix kayo, pwede po kayo mag-add ng water hanggang sa mag-form lang siya ng dough. Ayan, yun lang naman yung tatandaan dito guys. Then,
At saka yung pag-asa po natin na hindi po tayo magpapasa dito ng as in 100% since yung tinapay natin kailangan po siksik siya. Ayan, pero malambot pa rin. Hindi siya kagaya ng mga ensaymada guys na kailangan natin palsahin ng matagal para talagang sobrang lambot niya. Dito naman, kailangan naman medyo siksik naman yung tinapay natin dito. Ito naman yung packaging kapag ibebenta natin siya. Mas maganda siya guys kung naka-plastic siya para hindi po siya mapasukan ng hangin. Ayan, nabili ko lang siya sa Shopee. Ilagay ko po yung link sa description box para pwede nyo siyang bilhin doon sa store na yon. Dito guys, pwede nyo siyang ibenta ng 100 to 120 pesos bawat isang pack. Ayan, bali 8 pieces yung laman niya. Kasi naglagay tayo ng cheese kaya pwede siyang ibenta hanggang 120. At saka tips ko lang guys, habang warm yung inyong bread, ilagay nyo na siya agad sa inyong plastic kung ipangbenta nyo siya para fresh pa rin yung inyong tinapay. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.